alam nyo ba na minsan din pong tinaguri ang Paris of the Orient ang Maynila? Dahil po yan sa impluwensya ng Art Deco na nagmula pa sa France sa makikitang arkitektura dito. Halina't samahan po kami sa isang maikling paglalakbay at pagbabalik tanaw na rin sa kasaysayan ng Manila Art Deco dito po sa ESPN. Ating silipin, panahong nakalipas. Arts Decoratives o Art Deco ay isang estilo ng arkitektura na unang lumitaw sa France at umabot hanggang Estados Unidos bago ang unang digmaang pandaigdig. Kilala ang Art Deco sa mga pangunahing katangian nito tulad ng mga geometrical pattern tulad ng mga malinaw at matitibay na hugis tulad ng zigzag, chevron at mga linear motif. Makulay at matapang na disenyo na sumasalamin sa modernong pananaw noong Machine Age. Mga decorative element tulad ng floral motif, stained glass, at iba pang ornamental na detalye na nagpapaganda sa gusali at pagiging moderno at elegante. Noong 1930s, dumating sa Pilipinas ang Art Deco, ang mapilipinong arkitekto na sina Juan Nakpil, Andres Luna de San Pedro, at Juan Arellano ang mga nanguna sa pagpapasikat nito sa bansa. Makikita pa rin hanggang ngayon ang ilan sa kanilang pinakakilalang mga gawa tulad ng ilang mga sinehan sa Avenida, mga apartment sa Sampaloc at mga school campus sa University Belt. Una sa mga ito ang Manila Metropolitan Theater na itinayo noong 1935. Dinisenyo ito ni Juan Arellano. Kilala ang fasad o harapan nito sa pagkakaroon ng mga floral relief at stained glass fanlight. Kinatatampukan naman ang interior o loob nito ng mga grand foyer, mga patterned floor at isang magarbong stage. Sa panahon ng digmaan noong 1945, labis na napinsala ang Manila Metropolitan Theater. Kamakailan lang ay sumailalim ito sa renovation at ngayon muli nang ginagamit para sa mga pagtatanghal. Isa pang tanyag na Art Deco na gusali sa Maynila, ang First United Building sa Escolta na itinayo naman noong 1928. Dati itong kilala bilang Perez sa Manilio Building. Isa itong gusaling may Art Deco na disenyo na likha ni Andres Luna de San Pedro. Ngayon, maraming creative studio, mga weekend market, at maliliit na gallery dito na pwedeng pasyalan. Ang Far Eastern University ay isa ring Art Deco na gusali. Idinisenyo ito ng pambansang alagad ng sining sa arkitektura na si Pablo Antonio Sr. Natapos ang pagtatayo dito noong 1939. Itinuturing ito ng ilang scholar na katumbas ng mga proto-deco na likha ni Frank Lloyd Wright. Simple pero elegante ang disenyo nito na may malalambing na kurba at maaliwalas na espasyo na nagpapakita ng kagandahan at praktikalidad ng Art Deco. Isa pang kilalang Art Deco building sa Maynila ang La Peral Apartment sa Sampaloc na naitayo nung panahon pagkatapos ng digmaan. At mawawala ba naman ang mga malapalasyong sinehan na minsan naging sentro ng aliw at kultura sa lungsod? Nariyan ang Avenue Theater na obra ni Juan Nakpil at natapos itayo noong 1938. Ang Bellevue Theater na itinayo noong 1930 sa Pedro Hill Street sa Paco, Manila. Ang Capitol Theater sa Escolta, Binondo na idinisenyo rin ni Juan Nakpil at itinayo noong 1935. Ang Ever Theater sa Rizal Avenue, Santa Cruz at dinisenyo rin ni Juan Nakpil. Art Deco rin ang Rizal Memorial Sports Complex na dating Rizal Memorial Field sa Vito Cruz. Idinisenyo ito ni Juan Arellano at sinimulang itayo noong 1927. Sa ngayon ay ginagamit itong administrative office ng Philippine Sports Commission at quarters ng ating mga national athlete. Dumanas ng digmaan, industrial na pagbabago at urban decay ang Maynila na nagdulot ng pinsala sa maraming gusali. Praktikal ang pagpreserba ng mga istrukturang Art Deco dahil maaari namang iayon ang mga ito sa modernong pangangailangan at paggamit. Nananatili ang kagandahan at tikas ng Art Deco
dahil sa pagsasama nito ng classical at modernong disenyo na nanatiling kahanga-hanga hanggang sa kasalukuyan. Alam mo, sana talaga ma-preserve natin yung mga buildings na yan. No? Ang ganda-ganda ng Art Deco. Fresh paint lang. Pwede na gumanda ulit. Minsan kasi napapabayaan dahil luma na, nagiging kulay alikabok.